Good day, sir. I am Jericho Marcos from BSET 4B. Together with me in this video is Mr. Jel Anton Makapili and Mr. Rainier Mabuting. We will discuss about globalization and pluralism, new challenges in ethics. So, ano nga ba yung globalization? Globalization means that countries around the world are becoming more connected. So, yung iba't ibang bansa ay nagkakaugnayan. This happens through trade. So, ano nga ba yung trade or trading? Dito na pumapasok yung pagbebenta or pagbibili ng goods with other countries. Example nito is yung pag-i-import natin at saka pag-export mula ibang bansa papasok sa Pilipinas or galing Pilipinas na goods na galing Pilipinas ay ipapa-export patungong ibang bansa. Yun ay example na rin ng tradings. Another one, example of globalization is technology. So, sa technology is, more of technology is, we are sharing information and we are communicating with other people in other countries. Or pwede rin yung nakikipag-communicate tayo sa mga pamilya natin nasa ibang bansa or nasa abroad. And another one is culture. So bakit nga ba kasali yung culture sa globalization? It is by influencing each other's by music, food, fashion, and ideas. So, yun. And it makes the world more united and help people learn from one another. Yun yung globalization. And the next is pluralism. Ano nga ba yung pluralism? Pluralism means that in one society there are many different beliefs, tradition, and ways of life. So, yung mga tao daw ay may iba't ibang beliefs, may iba't ibang tradition, may iba't ibang way ng pamumuhay nila. But in one society, may iba't ibang beliefs daw sila, tradition and way of life. Then, people may have different religions, may iba't ibang religion sila, may iba't ibang kultura or opinions. But they live together and respect each other's difference. So, kahit iba't iba may yung kultura nila, traditions, and opinions, but they are living together with respect and respecting each others kahit magkaiba man sila. Yun yung pluralism. So, both globalization and pluralism affect how we live today. So, yung pluralism daw and globalization is nagkaka-apekto ito sa paano tayo namumuhay sa ngayong panahon. But they also create ethical questions such as how can we respect all cultures equally? Paano nga ba natin ma-respect yung lahat ng kultura meron tayo ng walang bias? How can we share global progress fairly? Paano nga ba natin ma-share yung global progress ng walang pagdaya? How can we protect local traditions while being open to global change? And in short, globalization connect us. Then pluralism remind us to respect our differences. Then ethics help us do both in a fair and respectful way. Now, we will move on to key aspects of globalization. One is economic. So, under the economic aspects is andito na yung trading and multinational companies. So, yung trading, ito na yung dito is
pag-import at pag-export ng goods or services. Example dito is yung pag-import ng mga Pilipino mula sa Thailand, Vietnam, or Indo. Pag-import nila ng betta fish papasok dito sa Pilipinas. This is one of the example of trading. Then, multinational companies. So, ito na yung mga company na meron sa ibang bansa, meron din sa Pilipinas. Like McDonald's, the Jollibee, Toyota, and Apple company. So, it can grow the economic here in Philippines. Not here in Philippines, but around the world. But there is a problem. It can cause for unfair wages para sa mga tao. Magkakaroon ng unfair na sweldo, or the richest is becoming more rich but the poorest is becoming more poor. So, yun nga ang ika nila. Then, another is cultural. And through cultural aspects, globalization, spread of lifestyle, and ideas. Madaming foreign pumupunta sa Pilipinas and nagsishare sila ng lifestyle nila. And the other, Filipinos rin ay nagsishare sila ng kultura or tradition natin sa mga foreigner. But there is a negative impact. Maaring wala na tayo ng local tradition, magfe-fade na yung local cultural natin because we are adapting the foreign tradition and cultural. Another is technological aspects. Dito na kabilang yung internet and AI or social media. Maaari itong maapektuhan sa panahon natin ngayon, because it may lead for miscommunications or misunderstanding. Another aspect is political aspects. So, many countries or ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa, kasali na din ang Pilipinas, ay nagko-cooperate or which is calling international cooperation. Nagtutulong-tulong ang iba't bansa for solving a problem like climate change. But there is a negative impact. Maaring yung mga country na malalakas or may sapat na yaman, maaari nilang kontrolin yung mga country na may weakest, or we can say the weakest country, maaari nilang kontrolin yan. And the ethical issues in globalization is the inequality, exploitation, and loss of local identity. So, because of all these changes, globalization raises moral concerns such as inequality. Yun na nga, sabi ko, inequality. Not everyone benefits equality. The rich often gain more than the poor. So, yung mga riches daw is maaring mag-gain sila ng mas madaming benefit kaysa sa mga poor countries. Yun na nga yung sabi ko kanina. Another is exploitation. Some workers, especially in developing countries, are underpaid or mistreated. So, yun yung sabi ko kanina sa economic. Maaring ma-underpaid sila or ma-mistreated sila ng kanilang
mga boss or bossing. Then another is loss of local identity. Local tradition and cultures can disappear as people adopt global or western lifestyle. Dito na nga pumapasok yung kanina cultural aspects. Maaari natin ma-adapt yung lifestyle ng taga-westerns and other countries. Then, globalization brings opportunities and progress, but it also creates moral challenges about fairness, respect, and protecting cultural identity. So, for sure daw, yung globalization is nagbibigay sa atin ng opportunity at nagbibigay ng progress. But, it also create moral challenges about fairness. So, maaring wala ng fairness, wala ng respect, and protecting cultural identity. Hi, my name is Jelanton S. Makapili. So I am going to tackle about major ethical challenges. So, cultural relativism. Cultural relativism is the principle that a person believes, values, and practices should be understood based on that individual's own culture rather than judge against the standard of another. So meaning nun is bago natin i-judge or i-discriminate yung culture nila, yung tradition nila, kailangan muna natin na intindihin lalo yung tradition nila. So, for example, sir, is yung child marriage. So, sa child marriage, sir, is sa pananaw natin is alarming. Very alarming ito dahil sa word na child marriage, child, bata yung ikakasal sa matanda. For example, sa 30 years old, 40 years old. Dun, child marriage. Sa tradisyon nila is mabuti ito or kumbaga parang biyaya or legal sa kanilang kultura. Pero pag sa atin, sir, or sa mga individual sir, own culture is mali. Dun papasok yung goal natin is to understand their own culture rather than judge or discriminate them. So, sa economic inequality is the uneven distribution of wealth, income, and asset. So, sa word na uneven distribution of income, magkaiba yung income ng mga magkaiba yung income ng individual. So, for example, is yung CEO ng Philippines, for example, dito sa Philippines, and CEO ng Amerika is sobrang layo. Dahil sa Amerika, ang income nila doon is malaki yung income doon dahil sa environment nila. And dito rin naman sa Pilipinas is maliit lang dahil sa environment natin. And sa wealth naman, which is ang wealth ay
kumbaga ano na sa kanila, nasa pamilya na nila yung wealth. Kumbaga generation na nila, nandun na sa kanila yung wealth. Hindi na yun maalis sa kanila. Then yun. Environmental ethics. Environmental ethics is the discipline in philosophy that studies the moral relationship of human beings to and also value the moral status of the environment. Ito is yung relationship mo between you and the nature, kung paano mo pahalagaan yung nature, paano mo pahalagaan yung dagat. Diyan, kailangan mo ng disiplina sa pagtapon mo ng basura. Para nga hindi para hindi maano yung environment mo. Kasi dyan is yung parang relationship mo between nature. So, sa technology and privacy. Technology and privacy are interconnected with technology increasing the amount of personal data collected and shared, while also creating new ways to protect it. So, dito na sa technology and privacy, sa word na privacy is parang wala ka ng privacy, na dahil nga sa technology, parang kinokollect ng technology yung data mo, personal data mo sa yun nga parang nawawala na ng privacy dahil sa technology. And also yung sa pag collect ng personal data mo is parang nasasakop nila, parang parang ano tawag, parang inaano ng technology ba yung personal data mo. Kasi nga technology parang by generation nag-generate yung mga technology ngayon tulad ng AI. Yun, kumbaga tanungin mo lang kung saan nakatira yung isang tao or ilang taon na ba, maano agad ng AI dahil nga sa technology. Kumbaga parang nag-evolve ngayon yung technology. Hi, I'm Rainier D. Mabuting from Visit 4B. Now, I will going to discuss about the cultural homogenization. Cultural homogenization ay isang proseso kung saan ang kultura ay nagiging mas magkakatulad. Ito ay parang mga natatanging katangian ng iba't ibang kultura ay unti-unting nawawala at nagiging halo-halo or kombinasyon ng iba't ibang kultura galing sa iba't ibang bansa. Ito ay nangyayari dahil sa pagkalat ng mga produkto or mga idea at impormasyon sa pamamagitan ng social media or global media, at pati na rin sa mga technologies na ginagamit ng mga tao, na impluwensya ng mga iba't ibang
kultura madalas sa mga makapangyarihang bansa at mga malalaking bansa. Halimbawa, ang kultura ng Amerika ay maraming bansa na nakikita sa pamamagitan ng mga pelikula or musika at mga pagkain, pati na rin sa kanilang pamumuhay na nakikita sa social media. And ang masamang epekto nito or maaring may epekto ito sa bansa. Maaring maganda ang epekto or maaring ding hindi maganda. So, ang maganda nito ay nagkakaroon ng mas malawak na pagkakaintindihan at pagtanggap sa iba't ibang kultura. So, ang hindi naman maganda nito ay maaring mawala ang pagkakinlangan ng ating tradisyon or kultura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halimbawa, yung pagkain, pagiging popular sa mga fast food chains tulad ng mga McDonald's at sa iba't ibang bansa, at pati na rin sa pananamit, pagtangkilik sa mga global brands nila tulad ng Nike at Adidas at iba't iba pang brand ng mga tsaka ang kanilang musika, ang pagkahilig natin sa iba't ibang musika tulad ng mga K-pop at mga iba't iba pang mga musika. And sa wika, ang iba ay ginagamit nila ito sa kanilang negosyo or sa kanilang edukasyon. So, sa madaling salita, ang cultural homogenization ay isang pagsama-sama ng mga kultura na nagresulta sa pagiging mas magkatulad na kultura or pagiging pare-pareho ang ating kultura sa iba't ibang bahagi ng bansa kung saan may positive or negative impact sa iba't ibang bahagi ng bansa. And next is ethical leadership and governance. So, ethical leadership and governance ay tungkol ito sa pagiging mabuting leader at tagapamahala. Ibig sabihin sila ay tapat at makatarungan at responsable at may respeto sa kanilang mga tauhan or ginagawa. So, ang ethical leadership, ito yung leader na tama ang ginagawa. Inuuna ang kapakanan ng kanyang mga tauhan at hindi nagsisinungaling sa kanyang mga tauhan, at may respeto
at pantay-pantay lahat ng kanyang trato sa lahat ng kanyang tauhan. And ang governance naman ay ito yung sistema ng pamamalakad na maayos at walang kinikilingan sa kanyang and and bakit nga ba importante itong dalawa? Ethical leadership at governance. Dahil para magtiwala ang lahat ng tao sa leader at organisasyon or kumpanya. De, para maging maganda ang samahan at ang trabaho. And para umunlad ang lahat sa tamang paraan at sa tamang proseso. So, and para na rin iwasan ang mga problema tulad ng korupsyon. So, sa madaling salita, ang ethical leadership at governance ay tungkol sa pagiging mabuti at pamumuno at pamamalakad sa ikabubuti ng kumpanya or sa organisasyon at ikabubuti ng lahat. Facing the challenge. Ito yung mag-isip ka muna ng mabuti kung ano ang tama at mali mong gawin. And then, pahalagahan mo ang iba't ibang kultura o irerespeto mo ang iba't ibang kultura. And then, ethical awareness. Ethical awareness ay ang pagiging mulat sa kung ano ang tama at mali at pagkilos ayon sa prinsipyong moral na iyong ginagawa. Sa halimbawa sa ethical awareness ay alam mong kailangan mong maging tapat sa iyong trabaho and naintindihan mo kung ano ang dapat hindi magsisinungaling para makalusot. And yun ang example ng ethical awareness. And last is conclusion. Ang globalisasyon at ang pagkakaiba ay maaring humantong sa pag-unlad or sa ngunit pati rin sa maaring umunlad ka sa globalisasyon or maaari din meron kang katunggali. And then tinutulungan tayo ng ethics na mamuhay ng sama-sama sa isang mundo kung saan ang lahat ay konektado or apat. And hindi lamang natin dapat itanong ang kaya ba natin to, kundi pati na rin ang dapat nating gawin ito. That's all. Thank you.